May panggigigil na po ang iba sa atin dito po ngayon sa mga mangyayari po ng mga protesta, yung kanilang panawagan po ng accountability. Sana po masama sa panawagan. Ito lang ha, kasi ngayon ang pinag-uusapan di ho ba yung hindi maipaliwanag na mga yaman, yung talaga pong ipinagyayabang pa yung kanila pong mga ninakaw. So pinakamainam din po ngayon yung panawagan na labas lahat ng salin. Di ho ba? That's good. Magmula sa presidente, Oo, yes. vice presidente, Lahat kayo. Senate President, House Secretaries. Speaker. Ayan, gusto nyo marinig, Martin Romualdez. Oh, sino pa? Happy na kayo. Pagdating mo na si Saldi ko. Okay. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mambato tayo. So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kalye, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo duduraan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo mumurahin, huwag po. Huwag. Your love for money, money, Can't money. get enough. Pero sabi ng t-shirt dito ng aking baby boy ay enough is enough. Yes. So, mga kapatid, kayo ho ba'y handang-handa na? Makibaka! Wala kang mikropono, girl. Huwag Yeah. matakot. Oo. Ano bang kilos protesta ang sasalihan nyo mga kapatid? Kung ano man po yan, naway maging matiwasay po yung pagtitipo na mangyayari. Kasi Well, meron today, aha. meron sa Sabado, meron din on September 21. Madami-daming kilos protesta ito, kaya busy ang ating mga kapulisan. Pero ang panawagan nga po sa lahat ay no violence, please. Maging mahinahon po tayong lahat mga Opo. kapatid. Hindi po tama yung susunugin mo itong mga sinasabing nakaw na ari-arian ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sorry po Pinaparo na hindi po tama iyon. Oo. Labag po yon sa mga umiiral na batas. Correct. Alright, hindi po tama na sunugin yung mga helicopter nila, mga yate nila, hindi po tama yon. Huwag niyong gayahin ang Nepal. Hindi po tama yon na warakin mo yung mga Lamborghini po nila, mga Ferrari po nila, hindi po tama yon. Labag po yan sa ating pong mga umiiral na batas. Bawal yun. Baka makulong po kayo. Okay. Totoo yun, mga kapatid. Alam mo nga, Opo. dahil dito sa mga Hindi kaliwatan. po, hindi labag sa batas na panoorin mo sila habang minamaneho nila yon. Oo. Okay? Hindi labag yun. Alright. Ang labag sa batas, yung gusto mo magpa-cute, Oo. sakay-sakay ka ng Rolls Royce, tapos hindi pala bayad. Yung wala ka palang kaukulang record. Yung wala ka palang kaukulang record. Well, but you have Walang to, certificate of payment, walang But- import but entry. you have to prove Yun na. beyond reasonable doubt. Yun ang mahirap doon. Oo. Pero baby, naku, balita Okay. ko dyan dahil dyan sa mga protesta na yan. Aha. Meron daw mga mamahaling subdivision ngayon. Talagang naghigpit daw sila ng kanilang mga seguridad. Oo naman. Oo. Dito nga sa may bandang Tema Cuts, may mga nagbakwet, actually. Ay! At ang sinabi daw po, pinaayos lang. Meron lang itong renovation sa mga bahay nila. Nagtago na sila. Ayaw naman. Opo. Natakot sila sa taong Sige, bayan. bago tayo manakot. Bago tayo tumuhay po sa ating mga pinaghandaang mga elemento, mga sangka po ng ating programa this morning. Muli po tayo bumati po ng magandang Friday na po mga kapatid. Mga kapatid, hindi po natin may tatanggihan. Habang maraming Pilipino ang wala pong trabaho, maraming Pilipino po ang naghahanap pa ng karagdagang trabaho, habang marami pong Pilipino ang nagdarahop, mga kapatid, hindi maitatanggi na ito pong mga taong ito na patuloy po na ipinagyayabang pa ang mga nakaw na pera na pinaghirapan po nating lahat ay patuloy po sa kanilang pamamayagpag. Enough is enough. Kaya mga kapatid, kayo na po ang bahala kung saan ho ninyo gusto hong pumunta. Basta importante po kahinahunan, ipahayag po ang ating damdamin nang wala pong nasasaktan. Maari ho masaktan na lang kalooban nila. Ang mga patatamaan po ninyo sa inyong mga salita, sa inyong mga placards, pero wala pong sakitang pisikal. At yan po'y ipinagbabawal nga po sa ating pong batas. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, nakita mo na nagnanakaw sila, nagyayabang sila sa dami ho ng pera kanilang ninakaw at nilalagay po sa pool table. Lahat ng yan, kinakailangan pumapatunayan beyond reasonable doubt. Tagal-tagal talaga. Sakit ha? Okay. Oo. Sige. Tagal ng hustisya. Sige. Mga kapatid, naglabas na po ng executive order ang ating Pangulong Marcos Jr. Mamaya hihimayin po natin to. Ito ho ba ay matibay? Ito ho ba ay may saysay? Ito ba ay may kabuluhan? O maaaring sabihin po natin that this is a mere scrap of paper? Uy. Okay, sige ha. Ganon.
yung nga, sabi, ito ho ba'y matibay? Ito ho ba'y matatag? Ito ho ba ay mingipin? Ito ho ba ay talagang lubos na makakapagpalabas sa katotohanan? O ito'y walang kwenta. Okay din itong baby. Oh, diretsuhin na natin, baby. Sige. Ito'y walang Okay. kwenta at Sige. pampapogi lang. Mamaya magkakaalaman tayo. Opo, wag ko nating lubayan pa rin po itong isyong ito ano ho ng korupsyon dahil nga mga kapatid, kapag po tayo bumitiw dito, malamang lalo pa ho silang, ayun, magkukumahog na makalusot po sa isyong ito. As a matter of fact, sabi nga ng iba, sa dami ng kanilang kwartang ninakaw, gagamitin yan to defend themselves at para ho paikutin ang takbo ng mga balita o mailihis ang ating pong atensyon. Kaya maging matalino po tayo sa mga panahong ito. Kahapon din po no, sa budget hearing sa lower house, naisa lang po ang budget ng Commission on Audit at kahapon po, yun na, lantaran na po no, na mismo nanggagaling sa COA Commissioner na sa kanyang palagay daw po ay merong conflict of interest doon po sa kaso ng kanyang na miyembro po ng komisyon na si Commissioner Lipana. Si Commissioner Mario Lipana, matapos nga pong lumabas yung mga balita na asawa nga po niya itong si Marilu Lipana, ang Presidente at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation, na sinasabi po mga kapatid na nakakuha po ng 200 milyong pisong proyekto sa DPWH. Doon po sa ating ginawa, hindi ko lang napakuha sa ating staff dito yung ating pong episode set ng Think About It. If you recall, ito pong si Binibining Lipana ay ang unang nominee ng party list group na Vendors Party List. Vendors, na nakapanayam din natin dito sa Yes, programa. Yes, ma'am. At bukas po ang aming programa sa kanila pong panig sa isyong ito. At doon nga po ay ating naitanong sa kanya at inamin niya po naman sa ating pong live interview at ating inisa-isa, hindi lang actually 200 million pesos na project yan, baby girl, no? 200 million yata yung for flood control. Baka meron pa silang ibang mga proyekto. So kahapon po, natanong ito ng ilang mambabatas. Yes. At inamin mismo ng COA na totoo po na may mga proyekto nga itong asawa po ni Commissioner. Kaya kahapon po lamang, meron na po mga nagsasabi na hindi ba ito paglabag sa ating pong provision ng ating saligang batas. Well, sabi po ni Chairman, sa kanyang pananaw, meron nga daw po. Ang tanong dito, ano po ang gagawin ni Commissioner na ngayon daw po ay naka-medical leave? Alright, so nagsabi din po ang isang mambabatas, si mamamayang liberal, Representative Leila de Lima, na ito'y isang impeachable offense. Dahil nga po ang COA ay isa po sa mga constitutional commission kung saan ang mga pinuno po nito ay matatanggal lamang sa trabaho sa pamamagitan po ng impeachment proceedings. Alright, so ito ay napaka-importante kasi nga ngayon lumalabas na po ito Opo, nag-iisa-isa na po, nagsasanga-sanga na po itong isyong ito dahil po sa in all fairness naman, ang galing mismo sa Presidente, sa kanyang ang pinagmulan nito, dito po sa mga anomalya sa paggawaing bayan. So nanganganak na po ito mga kapatid, nagsasanga-sanga na po ito. Ang lawak nito, ang lalim nito, ang dami po ditong lumalabas na ng mga peripheral issues, di ho ba? So ang tanong nga dito, sa lawak ho nito, sa dami ng issues, sa lalim nito, how do you manage it, di ba? Para makorek itong mga defect. Opo, at mga irregularidad sa ating pong sistema. Napakaganda pong pag-usapan yan. Kasi kung ikaw, kumbaga, scatterbrain ka dito, paano ma-address kaya ito? Paisa-isa ito? Paano kaya ito? Ngayon, ang ginagawa po naman in all fairness po ni Secretary Vince Dizon, kagandahan ngayon, upon discovery, pagkalap ng mga ebidensya, file. Tama po yun. Kasi huwag ka na maghintay. Hindi ba na isang bulto kasi mas matagal yon kapag isang grupo ang iyong papasagutin sa iba't ibang mga charges, Sa bawat kaso, bawat ebidensya, alright, file. Okay, ngayon naiipon sa ombudsman ito. Yung ombudsman po siguro, bilangan natin, mga 10 taon siguro, bago nila maihain sa Sandigan Bayan. Anyway, sige po. Sige. So dyan po lamang kayo kasi po by 6:30 din, pag wala pa po sa Sec Vince, kami po mga kapatid ay tutunghay na sa ating po mga importanteng balita. Muli mga kapatid, tayo po, ito'y ating inuulit-ulit na wag ho tayong magsawa sa pag-uusap po sa isyong ito at wag ho tayong magsabi na wala na naman pupuntahan ito. Kasi kapag po yan ang ating kaisipan, kumbaga, buo na ang loob mo. Hindi ka na makikialam, hindi ka na mag-iingay, wala ka nang sasabihin kasi wala din makukulong dyan, wala din mangyayari dyan. Naku, mahirap hindi maging negatibo sa mga nangyayari, sa mga nangyari in the past. Dapat ang i-manifest natin, may makukulong. Kasi pag walang nakulong, wala po magtatanda. At dapat, malalaking isda ang makulong Hindi yung hindi maliliit elephant, lang. Hindi elephant. Hindi nga kasing laki ng elepante na kapangyarihan yung gusto kong makulong. So dapat Ayan na. Hindi, sandali. Dapat ba major?
Oo, kailangan talagang malaking elepante. Sa mga nagtatanong, ito ang mga paghahanda daw po ng pulisya para po sa mga rallying mangyayari ngayon. Hindi lang sa Metro Manila, girl, ha? May mga lalawigan din po ngayon na nagkakaroon po ng kanya-kanyang pag-oorganisa ang iba't ibang grupo po para sa rally kontra korupsyon. Unfortunately ngayon, ang PMP po ay hindi gaya ni Torre na paminsan-minsan nakakatsamba ka ma-interview. Ito pong bagong happy ho nila sa PMP, parang yata, siguro adjusting pa siya. Hindi, mahirap po ding makapanayam sa mga oras na ito, sa mga panahong ito. Meron ba silang spokesperson, ang PMP-PIO? Meron kaya? Meron ba tagapagsinungaling? Meron silang... Meron. Oo, may tagapagsalita. Okay. Ikaw, madudulas ka na naman eh. Oo. Meron silang Sana nga po magkaroon na po kasi para malaman lang natin ang paghahanda po ng PMP. Importante at yun. malaman yung kanilang threshold of tolerance. Maximum Di po ba? daw yung sinasabi. Maximum tolerance. Muli po, sa mga lalahok po sa mga protesta, ang panawagan ng lahat, sabihin mo na gusto mong sabihin, isiwalat mo na, ibuhos mo na ang iyong saloobin. Huwag lang pong gagawa po ng pisikal, na mga galaw o kilos, nalabag sa batas. Oo, wag po tayo mananakit, walang sakitan. Basta matiwasay, Opo. yan po ay pupwede. Hindi daw po bawal po ang manunog ng mga Ferrari, Lamborghini, ng mga mamahaling kotse ng mga magnanakaw sa gobyerno. Labag sa batas yan. Oo. Bawal pong sunugin ang mga yate nito pong mga mayayamang ito. Labag sa batas yan. Bawal pong sunugin ang mga helicopter nila at mga eroplano ho nila. Ipinagbabawal sa batas yan. Bawal pong lusubin ang kanila pong mga tahanan dahil yan po'y labag sa batas. Bawal po yan. Baka Yan. po kayo'y makulong, himas rehas mga kapatid. Yan po ang panawagan po ng lahat, ha? Alright, Bawal yan din po. batuhin ng putik ang kanilang mga tahanan. Bawal din po Oo. yan. Yung mag-imprenta ka na magnanakaw nakatira dito, bawal din po Bawal yan. din batuhin ng bato ang kanilang mga magagarang sasakyan. Bawal din po yan. Pati ng itlog. Bawal din po Kahit yan. itlog lang? Yes. O, bawal Kahit po, kamatis. ha? Kamatis, bawal din. Yes. Oo. Sana matuloy na yung sinasabi dati. Na ano? Yung nakausap natin, yung gusto yung palalagyan daw ng yung Rebulto. rebulto dito sa Luneta. Okay. Oo, para dun sa mga mapapatunayang kurap. Okay. So doon mo ibubuhos sa mga loob mo. Siyempre, dapat may ganun tayo Gagawa ka ng eh. rebulto. Oo, dapat tourist attraction yun, mga Okay, kapatid. rebulto na gawa sa simento. Yes. Na rebulto na, okay. Sinong kontraktor? Si Diskaya. Okay. Sila pa rin. Yung Aray ko po. Oo. Yan, at least po, nasabi na sa inyo ni Manong Ted kung anong mga bawal. Para matuwa itong mga syungs. Si Saldi ko ang gagawa yung kanyang Sunwest. Alright. Alas 7. Pag nabanggit yung pangalan, tuwan-tuwa daw ho sila. Kasi Oo. gusto nila, may akong ay talaga ito. Wala akong gamot sa ganyan, ha? Sige. Nanggigil-gil na rin po sa isyong pambayan. Ano nga po, no? Today po ay may mga protesta and also tomorrow and also sa September 21. Alam nyo, napakainam po ngayon dahil nga may panggigigil na po ang iba sa atin dito po ngayon sa mga mangyayari po ng mga protesta. Yung kanilang panawagan po ng accountability. Sana po masama sa panawagan. Ito lang ha. Kasi ngayon na pinag-uusapan di ho ba yung hindi maipaliwanag na mga yaman? Yung talaga pong ipinagyayabang pa yung kanila pong mga ninakaw. So pinakamainam din po ngayon yung panawagan na labas lahat ng salin. Di ho ba? That's good. Magmula sa presidente, Oo, yes. vice presidente, Lahat kayo. Senate President, House Secretaries. Speaker. Ayan, gusto nyo marinig, Martin Romualdez. Oh, sino pa? Happy na kayo. Pagdating mo na si Saldi ko. Okay. Di ba? Lahat ng mga senador, Yan, lahat yan. ng mga congressman, Oo. alright, lahat po ng mga nasa BIR na mga opisyal, Bureau of Customs, opo, labas salin at hindi lang salin, pati income tax ng magkaalaman. Kasi paano ka naman nakatira sa isang subdivision na 500,000 per square meter ang halaga? Hindi ba? At nakabili ka ng property doon. Paano ka nakatira sa Forbes Park? Meron ha? Kaya nga sa Forbes Park ngayon, di ba? Nag-backwit daw muna pansamantala. Paano ka naman nakabili ng yate? Paano ka nakabili ng helicopter? Paano naman nag-ari ang misis mo ng mga mamahaling relo, mamahaling mga gamit, pati ikaw mismo? Patingin nga ng salin mo at ng iyong income tax.
hindi lang SALN. Kasi maaaring sa SALN, magdeklara ka ng over. Alam niyo sa SALN, ha? Opo, hindi lang yan yung hahanapin mo na meron siyang proper, meron siyang nakikitang ari-arian, wala sa SALN. Meron din pong nagbo-bloat ng SALN para sabihin po na ito na yung aming kayamanan. So para magtugma yan, SALN and income tax return. Di ba nang magkaalaman? Pero may gagawa ho ba nun? Pero palagay ko po sa panahon ngayon na tayo humihingi po ng accountability and transparency, sana po may magkusa dito po sa mga leader ng ating pong bayan. Oo. Labas SALN, labas ITR. Guguluhin ka na. Hindi po yan ang accountability. From the same people who keep on harking about accountability and transparency, this is what we get, a cover-up. And there is no way around it. Hindi po natin pwedeng banggain ang Senado. Ngayong reorganize na sila at iba na po ang magiging takbo ng investigasyon. Hindi natin pwedeng banggain ang House. Hawak po nila yan. Ano lamang po magagawa ng taong bayan. We should take it upon ourselves, the True People's Initiative, and organize groups, not only to discuss this, not only to try to see where the blame lies, but to take action, to express our disgust. Ipakita po natin ang ating galit kasi nagtataka po ako eh. Bilyon-bilyon ito sa Indonesia. 150,000 pesos lang more or less ang pinag-uusapan ng kagulo na. $3,000. Yung mga mambabatas nagbigay ng housing allowance. Ganun ang reaksyon. Hindi ko po sinasabing manggulo tayo, manunog tayo, mambato tayo. Ha? So, mga kasama, kapag nakita nyo si speaker sa mall o naglalakad sa kali, huwag nyo pong babatuhin, huwag nyo duduraan, huwag nyo hahagisan ng bote ng mineral water, huwag nyo bumurahin, huwag po. Huwag. Hindi po tama yon. Ipakita lang natin ang galit natin sa pamamagitan ng we talk about this, we'll evaluate the information nang hindi filtered through the eyes of those who are complicit at ipakita natin sa kalye. Hindi po masamang manawagan na tayo ay pumunta sa lansangan sapagkat yan po ay isang karapatan na ginagarantiya ng ating saligang batas. The right of the people to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. So, yan po. Wala po mangyayari sa social media. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan. The day of the keyboard warrior is over. Wala po. Ang social media hindi magmamarcha. Yung post ninyo ay hindi magdadala ng placard. Yung mga tweet ninyo ay hindi sisigaw para sa hustisya. Wala pong mangyayari sa social media. We have to be out there on the streets to show our anger, to show our disgust within the bounds of the law para makinig po sila. Kasi ang nangyayari po, they are getting away with it. Nakikita nila, yung mga Pilipino naman, parang kalabaw yan eh. Masayosyoso yan, maingay lang yan ngayon. Magpo-post lang yan sa social media, sa mga group chat. Pagkatapos, tapos na. Wala namang gagawin yan. Will we prove them right? Or will we show that we are disgusted by this? This is the mother of all scandals. Etong pinakamalaking public fund scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. And what are we doing? Nothing. Nagtatype tayo sa mga smartphones at sa mga laptops natin. Ayaw natin umalis sa mga aircon na mga gusali natin para ipakita ang ating galit. Wala pong mangyayari. We might as well forget the future of this country kung hindi tayo kikilos. Never mind. Let's write it off. We will go the way of Bangladesh na isang step na lang Bangladesh na tayo sa mga rankings. So either we act now, the time to act is now, or never act at all and just let our country sink into the quagmire. Yun po ang choice natin. Wala na po tayong ibang choice ngayon. It is now or never. Maraming salamat po. And now, may mga dumating po tayong mga, I will let them introduce themselves. Magandang umaga po sa kanilang lahat, sa ating lahat. I am Atty. Israelito Bovet Torion, isa po sa Legal Counsel ng PDP Laban. Nandito po ako ngayon para isa sa ating mga kasama dito sa PDP Laban at mga iba't ibang mga national government organizations, no, na hindi na po nasisiyahan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasama ko po ang presidente po, yung organizer ng iCare dito, si Engineer Henry Sabate, no? Kasama ko rin, nandito rin para siya makiisa
para sa ating bayan. Maraming salamat. Ako po ay nakikisa sa grupo ng PDP. Ako po ang founding chairman ng iCare. Handa pong sumuporta sa mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po ay handang-handang tumupad sa tungkulin ng aming organizations para po sa PDP. Maraming salamat. At magandang umaga po. Yeah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay nainyayahan ni aking kaibigan, partner ko doon sa pag-impeach kay Andres Bautista at kapartner ko rin sa pagsampa ng ethics case against Hontiveros. Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ay hindi bago itong panawagan na ito. Yung grupo ko po, yung Marcos Alisjan Movement, at saka yung Inday Cares na pinamunahan ni Karen Poblete at yung mga kasama, at mga iba-iba pang grupo. In fact, ito, living witness namin, pinuntahan namin yung KOJC, ito si Bobit, tinamahan kami, nagrally kami sa Davao, at kami po nag-umpisa nung maisog, pero hinayjack lamang ng ilang tao. Nawala na tuloy ang liderato ni Presidente Duterte. Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, kasi kumpari kong buo si Martin, kumpari kong buo si Saldico. Alam ko silang dalawa. Hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Saldico. Hindi ko lang sasabihin ngayon at the proper forum, sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. Ang mga personal witness na hindi pwede i-deny ni Martin na si Saldico, tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due time. Mayroon po akong mga nilapit na mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon later on. So, yun lang po. Pero nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Itong dalawang bilyar, nakatraidor nito. Alam mo, malaking tiwala ko dyan kay Manny Villar at kay Cynthia Villar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 1998, nung tumakbo si Villar, walang-wala yan. Bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ERA as contribution. Dapat si Bibit Wabit ang maging chairman ng Committee on Appropriation. Pero hindi. Si Bibit Wabit sana ang gusto ni ERAP na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nakapag-contribute si Villar at doon nabuhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Camille Villar ni Sara Duterte. Pero ano ang kapalit? Dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price, yung water, yung inimbestiga sila ngayon ang SEC at ang Stock Exchange. Kaya bumigay, iniwanan ang grupo ng unity nila doon sa Senate, pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinanggal si Marcoleta. At ang ilalagay daw, yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan, pag mamimili o mano ng mga testigo para pa-testify sa mga hearing, yung si Hontiveros. So, kung hindi man yan, kung si Ping Lacson, wala tayong problema. Pero kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na, si Marcos ang may pasimuno nitong pag-discover nitong flood control flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023,
kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni Tiangco, 2.5 billion lamang or ilan lang billion, pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya, tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, na pirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede naunahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ngayong umaga. Thank you, thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Cornejo, moderator, appointed by Dr. Pasio. You know, after this, sabihin ko lang malakas ka sa akin. I'm supposed to have breakfast with my wife this morning. Today's my birthday. I turned 75 today. 75. So, thank you. Anyway, ganito. It's 10:45 and I want to end by 12 o'clock. So let's say our please get to the point. KISS, keep it short and sweet. Okay, first of all, Freddy, yung advisory, you mentioned People's Congress. Okay, People's Congress. Okay, ang question ganito alam natin yung problema and we know the culprits. The question is, what do we do next? Okay, so may I start? Yeah, Mayor Michael dyan. Thank you, please. Magandang umaga po. Ako po si Atty. Jimmy Bondoc. Ako po ay isa sa mga officers ng PDP. This is a People's Congress. At maraming nagugulumihanan sa katagaan na yan. No? Hindi po ito, linawin na po natin. Hindi po ito isang panawagan para mag-aklas o gumawa ng gulo. But we are here to answer a question. And the question is this. What will it take? No? That's the question. What does it take for the people to reclaim their lost power over governance, over bad governance? Ang problema po natin, bibilisan ko lang, marami pong magsasalita. Ang problema po natin ay baha. No? At hindi lang po ito yung baha na flood control, tubig. Ang problema po natin, binabaha po tayo ng mga issue. Yung mga issue po are designed para sunod-sunurin tayo. At kapag tayo po ay completely inundated ng mga issue, hindi na po natin masolusyonan. Isa pong mabilis na halimbawa, bago ako magpasa ng mikropono, when we are making gains, akala natin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta ay making gains, siya ay papalitan. Tama po ba? So, it is the nature of this quick na pagsampa ng mga issue sa atin na hindi tayo nakakahanap ng solusyon. Therefore, what is the People's Congress? Ang PDP po is acting in a very inclusive capacity. Hindi po ito parte lang namin, kundi ito po ay panawagan upang pagsama-samahin na po natin sa wakas ang ating boses to specifically address kung ano po ba talaga gagawin natin dito sa mga puro po tayo revelation, no? Puro revelation sa Congress, puro ganito, puro ganyan. Dati po, akala natin matutumbok na natin yung problema sa eleksyon. Akala natin matutumbok na. May bagong issue. We are inundated
binabaha tayo ng issue at sadya po na pag malapit na, meron na namang bagong bagyo. So what do we do? That is the question that we are actually propounding to you, our countrymen. Ano po ba ang gagawin natin? It's not a challenge. It is a real question. Ano po ba ang gusto nyo gawin? Because the PDP is willing to facilitate. Hindi head. We're willing to facilitate whatever peaceful mass action that the Congress, the People's Congress will decide. So I will stay brief. I will KISS. Okay, thank you very much. Next, to please.